Marahil isa ka sa mga naghahanap ng isang magandang klase ng motorsiklo na may 125cc ang capacity. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 10 mga modelo ng motorcycle scooter na narito sa bansa. Sa mura nitong presyo at may practical na klase, mga modernong katangian na siguradong magugustuhan mo. Kesa bumili ka ng mga higher cc motorcycle, ay mas maganda pang magkaroon ng isa sa mga modelong ito. Yan ang aalamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po din mag-like yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! TVS Rocks 125. Ang nakababatang estilo at agresibong disenyo nito na sinamahan ng isang pino at malakas na makina na naghatid ng masaganang dynamic sa bawat hataw at arangkada ay ginagawa ng TVS Rocks 125 na isang kapaki-pakinabang na klase ng commuter bike, sulit na bilhin para magamit sa pang-araw-araw na sinamahan ng pagka-practical na klase. Dito sa Pilipinas, ang two-wheeler bike na ito ay ginawang available sa isang standard na variant lamang na nagre-retail sa halagang 59,900 pesos. Kasama sa mga karaniwang features ng commuter bike na ito ay ang mga paunahing gamit gaya ng halogen headlamp at tail lamp na kinakailangan natin sa madidilim na visibility. At ang isang analog gauge na nagbibigay ng readout habang nakasakay ka sa isang simpleng motorsiklo na may underbone na segment. Ang TVS Rocks ay ang isa sa mga paunahing modelo mula sa Indian Aviation na may sulit at affordable price tag. Meron itong matitibay na suspensions at chassis na kinakailangan ng isang motorsiklo para mas maging balanse at maayos ang pagmamaneho lalo na sa malulubak na kondisyon. Ginamitan ng telescopic fork suspension sa harap at monotube shock absorber with coil spring na may sub-tank na kasama naman sa rear suspension nito. Mayroon din itong disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran gulong para sa maximum at matibay na kapit sa oras na panahon ng mga momentum ng pagpipreno. Kasama ang dalawang gulong na may kabuuang sukat na 17 pulgada. Ang makina nitong motor ay gumagana sa pamamagitan ng 125cc displacement capacity nito na may kasamang 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at compression ratio na 9.3:1. Nakadikit ito sa isang semi-automatic type transmission na nagbibigay ng maximum output dito ng 9.8 horsepower at 9.8 Nm of torque. Ang nagagawang bilis nitong motorsiklo ay umaabot ng 105 km/h at may katipiran din sa fuel dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro at may fuel tank capacity na 4 liters. Meron itong ground clearance size na 15 cm at nagkakahalaga sa bansa ng 59,900 pesos. Ang TVS NTORQ 125. Ang motorcycle market Philippines kamakailan lang ay napasailalim ng Indian invasion sa paglabas ng mga motorsiklo ng TVS Motors, ang ikatlo sa pinakamalaking manufacturer ng motorsiklo sa bansang India, na nakilala hindi lamang sa paggawa ng mga dekalidad na motorsiklo maging sa mga three-wheeler motorcycle, bus at truck ay kilala rin ang kumpanyang ito. At dito sa bansa, sa paglipas ng maraming taon na kung saan ang motorsiklo na ang naghahari sa daan ngayon, ay unti-unti na ring dinadala ang mga pambatong motor mula Indian manufacturer na TVS Motors, na ipinakilala na rin sa mga Pilipinong riders magmula sa sports bike, big bike category, underbone, mga three-wheelers at ilan pa sa mga motorsiklo na kalaunan ay nagmamanifest na rin sa bansa. Gaya na lamang nitong kalalabas lang na scooter bike ng TVS na NTORQ 125. Isang motorsiklong scooter na siguradong makasusulit ka sa pang-araw-araw na gamit mo. Di gaya ng marami, ang motor na ito ay bibihira lang bihisa ng bagong pagkakakilanlan dahil na rin sa mas nagugustuhan ng tao kaya matagal pinapalitan. Ngunit ngayong taon mula sa old model nito ay in-update sa bagong version na mas magpapalakas pa ng appearance nito sa masa, sinamahan ng mga makabagong specs and features sa makina at maging sa kabuuang detalye ay dinagdagan. Kagaya na nga lang ng mga ilaw nito na naka-fully compact LED type, ang headlamp na sinamahan ng daytime running light na sobrang aggressive na talaga ng itsura, kapares ng mga signal lamps with indicators sa magkabilaan. Ganon din
sa mga tail lamp ay nagbibigay palalo sa iyo ng mas maliwanag na kapaligiran kapag ibabiyahe mo ng madilim. At hindi lamang yon mga kaibigan, mas matagal din kasi ang lifespan nito sa mga naka-bulb type lang. At ang scooter na ito, kung mapapansin mga kaibigan, mukhang alam na ata ng marami sa atin kung anong motor ang kamukha nito sa Suzuki Motors. Ang kalalabas lang din na Suzuki Avenis. Medyo awig, di ba? Kaya naman sa ibang detalye ay magtatanong ka na lang din kung pareho rin nga ba ng mga specs and features na meron ito. Gaya na lamang ng external design ay hindi nagkakalayo. Ang frontal face na naiiba nga lang ang headlight. At ang location ng fuel lid nito o lagay ng gasolina ay nasa likod rin. At iba pang mga detalye na talagang similarity ng dalawang ito. Ganun pa man ay masasabing mas upgraded pa rin daw itong TVS N-Torque compare sa Suzuki Avenis, na sinamahan at nilagyan ng kabuuang detalye sa makina na powered by 124.79 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder per stroke OHC at fuel injected type na fuel system. Ang 125cc overall na makina nito ay sinamahan ng naka-automatic transmission type na may 4-speed na variable gearbox na kaya mag-produce ng maximum output level na 9.4 horsepower sa kada 7,500 RPM at 10.5 Nm of torque naman sa kada 5,500 RPM. Ang commuter na scooter bike na ito ay masasabing may malakas na rin naman na kapasidad kumpara sa mga 125cc na kakumpetensya nito. Sinamahan pa yan ng cooling system na air-cooled type na mukhang alam mo na yata ang magiging performance niyan sa kalsada. Naka BS6 compliant na rin ito kaya hindi ganun kausok at eco-friendly. At sa iba pang mga detalye nitong motor, ang flat footboard o gulay board na tinatawag ay nagbibigay ng mas malawak na espasyo sa mga ikakarga mong bagahe dito. May mga retractable hook na rin itong kasama para naman sa mga bagay na isasabit mo lamang dito at mga console pocket na rin para sa maliliit na bagay na maaari mo lamang ilagay dito. At very spacious din ang under seat compartment storage nito. Nakakasya naman siguro ang full face helmet mo dito. At base na rin kay Sir Makina Moto na siyang nag-review ng road test nito, ay very comfortable at maaasahan talaga sa napakahabang biyahe. Napaka minimal lang ng speed limit kaya hindi ka rin talaga masyadong mangangamba, na may average top speed na umaabot sa 90 km/h, pero nakadepende pa rin yan sa magmamaneho nitong motor. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang, perfect talaga to bilang isa sa pinakaunang motor mo. User-friendly, beginner-friendly at mas madaling matututunan dahil sa automatic transmission nga ay mas madali mong maimamanage ang handle nito. Sobrang convenient na rin mga kaibigan para sa mga bumabiyahe ng malayuan. Ang motorsiklong ito ay equipped na rin sa USB port charging system. Dito ay pwede ka na mag-charge habang ikaw ay nagmamaneho. At speaking sa malayuang biyahe, sobrang reliable na rin sa pagkakaroon din ito ng fuel tank capacity na 5.8 liters. Sobrang tipid sa gasolina na umaabot sa 56.23 km per liter ang nakukonsumo ng motorsiklong ito. Kaya kung ilalaban mo sa ibang motorcycle brand na may 125cc na motorsiklong scooter, tiyak na mas panalo to sa patipiran. Bukod pa dyan ay may mga ilang features pa na sobrang upgraded na rin ito at babanggitin na rin natin. Gaya na lamang nitong instrument panel na naka fully digitalized na rin. Mas madaling unawain at maintindihan lalo na sa mga baguhan lang din. Lagyan na rin ng engine check warning para ma-check ang capability ng makina nito. At sinamahan ng idling stop system para mas tumipid pa sa konsumo ng gasolina. Sa mga hindi nakakalam, ang idling stop ay ang nagpapahinto ng throttle ng motor kapag pansamantala itong nakastop sa traffic light. Nang sa ganun kahit nakahinto ito ay hindi na kukonsumo pa ng gasolina dahil dito. At isa pa sa maganda sa commuter bike na ito ay meron na rin kasamang side stand kill switch. Hindi mo na kailangan pang i-switch off dahil sa side stand ay titigil na rin ang makina nito. Mas mainam na rin ito sa malulubak dahil sa mga suspensions na inilagay dito sa front. Ito ay naka-telescopic fork na may hydraulic dampers na nakasama. Ang rear suspensions naman nito ay may coil spring with hydraulic dampers na rin. At kung usapang brake naman ay maaasahan mo rin yan. Ginamitan ng single disc brake with 220mm na size with SBT. Sa mga hindi nakakalam, ang SBT meaning ay synchronized braking technology. Ito ay katumbas o katulad na rin naman ng
combination braking system ang function na nagkukumbine sa magkabila ang brake sa harap at likod upang kapag ito'y pagaganahin mo sa biglang paghinto ay sabay itong gagana para mas safe pa ang pagpepreno. At ang rear brake naman nito ay naka-drum brake type na may size na 130mm. Di ka na rin talo sa bangkingan yan o sa malulubak man kung maidadaan dahil sa makakapal na gulong na inilagay na sobrang bagay lang din sa motor na ito. Naka-tubeless ang tires at alloy wheels naman ang mags nito na may kabuang sukat sa front na 100 by 80R12 at rear tire size na 110 by 80R12. Pwede mo nang ayain si tropa, mga kabarkada at kaibigan kung magkakaroon ka man ito. Isang comfortable motorcycle, scooter na magagamit sa pang-araw-araw, service kung sa city ride at long ride ay pwede rin talaga. Ay nilabas na ng TVS Motorcycle brand dito sa bansa. At available rin ang motor sa iba't ibang klaseng kulay yung magugustuhan. At sa kasalukuyan ay nagkakahalaga lamang ang kabuuang presyo nito na umaabot sa 84,346 pesos dito sa bansa. Mio Gear 125. Isa pa sa pinakamabentang Mio series ng Yamaha ngayon sa bansa ay ang Mio Gear 125. Kadalasang ino-offer ng Japanese brand para sa mga taong naghahanap ng isang motorsiklo na magagamit para sa kanilang hanap buhay, delivery at city ride na halos kasing laki lang din ng Mio Sporty at Mio I, pero mas convenient sa pagkakaroon ng ilang mga advanced na katangian gaya ng pagkakaroon nito ng front flat footboard, mga bulsa sa harapan na lagayan ng ilang maliliit na gamit at may kasama na ring USB port charging system para makapag-charge ka at merong hook na sabitan ng gamit. Gaya ng ibang mga modernong motorsiklo ngayon sa bansa, ang Mio Gear 125 ay nakakuha rin ng makabagong disenyo sa external katulad ng pagkakaroon nito ng kakaibang itsura na parang upgraded na Mio Sporty at Mio Gravis sa unang tingin. Pero mas ginagawang sporty looking sa pagkakaroon ng power decal sa harap at sa magkabila ang gilid naman ay ang logo nito. Meron itong maliliwanag ding mga ilaw na parehong LED type na, ang headlamp nito na may DRL at ang klasikong design ng tail lamp nito na naka LED type na rin. Pagdating sa kabuuang makina, ito ay pinapagana ng 125 cubic centimeter displacement capacity with single cylinder, 4-stroke single overhead cam at naka 2 valves. Meron din itong injected type na fuel supply system na nagre-resulta sa matipid nito kumonsumo ng fuel. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 to 45 km na layo. At isa pa, ang CVT type na transmission nito ay gumagawa ng lakas na 9.3 horsepower sa kada 8,000 RPM at 9.56 Nm ng torque naman sa kada 5,500 RPM. Kaya ang bilis nitong motor ay umaabot ng 110 km/h. Ang mga suspensions nito sa harap ay naka-telescopic fork habang naka-swing arm with single shock naman with coil spring ang sa rear. Makakapit din ang mga preno nito dahil sa ginamitan ng disc type sa front at drum brake naman para sa rear. Ang maayos at balanseng pagpapatakbo dito sa motor ay dahil sa mga naka-tubeless tires at makakapal na klase ng mga gulong nito na may kabuang sukat sa front na 80 by 80R14 at 100 by 70R40 naman para sa rear tires. Ang motorsiklong ito ay mayroon ding kasamang shutter lock system sa ignition para sa karagdagang seguridad lalo na kung iniiwan mo lamang ito sa labas ng iyong bahay. Meron din itong engine check warning at pass switch for additional features. Ang kabuang sukat nito pagdating sa ground clearance ay umaabot ng 13.5 cm at may bigat ito na 96 kg. Magkaang dalhin at madaling maniubrahin. Sa presyo na abot kaya lang din ay sigurado makakabili ka na rin. Ito ay nagkakahalaga lang kasi ng 82,400 sa pinakamababang presyo depende sa lugar na pagbibilhan mo. Suzuki Avinis 125. Nagulantang ang marami sa paglabas ng bagong modelo ng Suzuki noong 2022 sa bansa na tinatawag na Suzuki Avinis. Ang bagong modelong motor ng brand na pangkaragdagan sa kanilang street bike scooter ay kasabayan ng paglabas ng mga bagong commuter na 125cc sa bansa noong taong ding yon. Ang motor na ito, kung sa pormahan ng pagbabasehan ay kamukhang-kamukha lang din ng isang brand na TVS Ntorq 125. Kakaiba ang itsura nito na inihahambing din sa isang donkey at nakakatawa para sa marami. At ang pagkakaroon nito ng muscular sporty body design na medyo bulky ay hindi akma para sa marami. Pero ang isa sa mga idinidiin ng brand na hindi tsurang batayan para maging ganap na kapaki-pakinabang ang isang motor, lalo na sa kung for daily use. Dahil sa ilang aspetong nilalaman dala ng Suzuki Avinis
na makatutulong sa mga rider commuter na nagbabalak bumili ng isang motorsiklo na hindi lamang sa matipid, may pagkamoderno na rin at malakas na rin ang kabig. Itong Suzuki Avinis kasi ay pinapagana ng isang 125 cubic centimeter displacement capacity na makina with fuel-injected type engine at equipped din sa SEC o tinatawag na Suzuki Eco Performance Technology. Ito ang tumutulong sa motor para mas gumanda ang arangkada, mawala ang dragging at tumipid ang kain sa gasolina. Itong Suzuki Avinis ay may mga bahagi ding pang external na mapapakinabangan natin. Gaya ng mas malapad na front footboard, may malawak na underseat storage at maliit na console pocket na may kasama na ring retractable hook sa harapan. Meron din itong convenient features gaya ng saksakan ng charger upang makapag-charge kahit nasa biyahe. Ang mga ilaw nitong motor ay mga naka-LED type na rin mula dito sa headlamp at kasama ang naka-split type na tail lamp nito na may kakaibang disenyo. Sinamahan din ito ng full digital instrument panel meter gauge na nagbibigay ng mas comprehensive na mga impormasyon sa pagpapaandar nito. May kasamang engine check warning for safety, pa-switch at digital clock na para sa iba pang impormasyon. Kabilang dito ang fuel gauge upang mamonitor din ang konsumo, milyahe para sa mga tinakbo at mga turn signal lamps kung saan ka mang direksyon patungo. Ang naiba nga lang sa modelong ito sa ibang mga motorsiklo ay ang pagkakaroon nito ng fuel tank o lagayan ng gasolina sa mismong labas ng storage compartment nito sa likuran. Meron itong 5.2 liters na full tank at kumukonsumo ng 50 km per liter sa highway. Ang mga suspensions nito ay ginamitan din ng matitibay na klase gaya ng naka-telescopic fork sa front at single-sided shock with coil spring naman sa rear. Kasama ang hydraulic system nito para sa pagpapaganda ng bounce nito kung maidadaan sa malulubak. Meron itong naka-disc type na front brake disc at isang drum brake naman para sa rear na may kasamang combination braking system para kahit isang lever lang ng brakes nito ang magamit mo ay full force nagagana na ang harap at likod na braking system nito. Ang cooling system nitong Avinis ay naka-air-cooled pa pero hindi yan ang hahadlang para magamit mo ito sa long ride. Ang lapad at laki nitong motor ay nababagay din sa average na sukat natin. Meron kasi itong seating height na 78 cm at 106 ang bigat. May ground clearance size ito na 16 cm. Dito sa bansang kasalukuyang presyo nito ay naglalaro sa 80,500 pesos lamang. Alright. SYM Jet 4 RX 125. Isa sa mga classic scooter bike ng SYM sa Pilipinas ngayon ay ang Jet 4 RX 125. Ang isa rin sa pinakamodernong motorsiklong scooter na mula sa Taiwan na ipinakilala sa bansa noong 2022. Ito ay naglalaman ng magagandang katangian bukod sa pormahan pati sa kalidad ay iyong maaasahan. Ang panlabas na katangian ng motorsiklong ito ay naiiba sa marami. Meron itong unique identity sa klase at walang kapares gaya ng mga ilaw nito sa harapan na mukhang mamahaling tingnan. Mga naka-full LED type na ito kasama ang position lamp at tail lamp na mga naka-LED na rin na nagbibigay ng mas maaasahang visibility lalo na sa madilim na kondisyon. Meron din itong sariling disenyo ng instrument panel meter gauge na naka-LCD type na klase din. Nagbibigay naman ng maraming impormasyon para mas maunawaan ng anumang kondisyon ng pagmamaneho, kasama ang signal indicator, orasan, bilis, milyahe at fuel gauge nito. Pinapagana itong motor ng 124.6 cubic centimeter displacement capacity na naka-single cylinder, 4-stroke single overhead cam with 2 bulbs at kahit papano ay matatag na rin sa pangmatagalang biyahe. Bagamat naka-air-cooled pa ang cooling system, at meron naman itong lakas na may pagmamalaki na rin. Dala ng isang automatic na transmission nito na kayang gumawa ng 11.26 horsepower sa kada 8,500 RPM at 10.3 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. Ang motor na ito ay nag-average ang bilis sa 105 to 110 km per hour. Bukod pa dyan, itong SYM Jet 4 RX na 125 ay hindi mahalatang may kalakihan din ng fuel tanks sa itsura ng body build nito. Meron kasi itong 6.2 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng 40 to 43 km per liter. Maliban dyan ng ilan pang mga sistema at teknolohiya na meron sa motor na ito ay siguradong mas mapapakinabangan mo din sa pang-araw-araw, gaya ng pagkakaroon nito ng fast charging na USB port system,
Pwede kang mag-charge ng iyong mga gadget na lobat dito kahit tumatakbo pa. Isa pa, meron din itong hazard lamp system para sa visual reminder kung magkakaroon man ng mga biglang paghinto sa gilid ng kalsada. At malaking underseat storage compartment na pwedeng paglagyan ng ibang mga gamit. Pagdating naman sa chassis and brake, meron din itong matitibay na suspensions gaya ng front telescopic fork suspension. Swing arm single-sided naman para sa rear nito, na may kasama na ring freeload adjustable na magagamit mo lalo na kung may ikakarga kang mabibigat na gamit o di naman kaya sa mga malulubak at mga biglaang pakurbada. Tumutulong kasi ito sa motor para lalong mas mapabuti ang pagmamaneho, kasama ang makakapit na braking system sa front na naka-hydraulic disc type at drum brake naman para sa rear brake nito. At sinamahan din ito ng CBS o tinatawag na combination braking system, na sa pamamagitan nito ay mas magiging makapit din ang mga brakes nito at mas lalong magiging safe ang pagpipreno. Bukod pa dyan, ang mga gulong din nito ay malalagkit at makakapit din. Sa harap, ito ay may kabuuang sukat na 110/70R12 at 120/70R12 naman para sa rear tires nito. May ground clearance size itong motor na 7.5 cm at may bigat na 115 kg. Nagkakahalaga sa bansa itong motor na SYM Jet 4 RX ng 83,900 pesos sa kasalukuyan. Yamaha Mio Grabis 125. Walang duda na ang isa sa pinakamabentang motorsiklo ng Yamaha Motor sa Pilipinas ngayon ay ang Mio series scooter nito. At ang isa sa mga pinagpipilian ng mga rider pagdating sa Mio scooter ng brand ay ang Yamaha Mio Grabis. Isang makapangyarihang scooter ng Japanese brand na 125cc engine displacement na matagal na ring nasa Pilipinas at ngayon ay naglabas ng panibagong update noong nakaraang taon lamang dito sa bansa. Ang bagong update ng modelong ito ay nagdadala ng makabagong henerasyon sa pagkakaroon ng makabagong teknolohikal na katangian para sa mga taong makikipagsapalaran sa loob ng syudad o di naman kaya ay yung mahihilig gumala sa malalayong lugar o long ride, kasama ang ilang mga sistema na makatutulong sa pang-araw-araw gaya ng pagkakaroon ng matatag na makina, malawak na compartment storage, charging system, makakapit na gulong at malakas na braking system nito. Bukod pa sa magandang itsura, ang Yamaha Mio Grabis 125 ay may malaking LED headlamp na may mga kasamang position light na rin, mga turn signal lamps, DRL at rear tail lamp na karamihan ay mga naka-LED type na rin. Sinamahan din ito ng hazard lamp switch para sa mga emergency na pagpapahinto sa gilid ng mga kalsada lalo na kung may mga aayusin. At isa pang USB port charging system para sa saksakan ng cord sa pag-charge ng gadget. At mayroon din itong digital instrument panel meter gauge na mas informative kesa dati. At nakakabilib ang disenyo dahil sa mas gumanda na rin ito ngayon kumpara sa dating disenyo nito na square type pa. Bilang din sa modelong ito ang pagkakaroon ng mga convenient features gaya ng isang retractable hook o sabitan ng mga gamit. May mas malawak na underseat storage din ito para sa mga kapote, extra t-shirt at kung ano-ano pa na pwede mong ilagay dito. Malapad din ang upuan nito. Nakaka-relax kapag nakaupo ka para sa komportableng pagmamaneho na rin at pagsakay lalo na kung gagamitin mo ito sa malalayong lugar. Pinapagana itong Mio Grabis ng mapagkakatiwalaang 125cc engine displacement capacity na naka-single cylinder 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at naka-air-cooled na cooling system na may kasama na rin isang Blue Core technology para mas mabalanse ang konsumo, bilis at lakas ng makina nito sa pamamagitan din ng automatic na transmission type na naka-CVT. Ay nagagawa nitong umabot sa lakas na 9.3 horsepower sa kada 8,000 RPM at 9.5 Nm ng torque naman sa kada 5,500 RPM. Ang average top speed nitong motor ay umabot ng 110 km/h. Kasama din sa pagpapatipid ng konsumo nito sa fuel ay ang naka-injected type na klase ng fuel supply system nito. Meron itong fuel tank capacity na 4.2 liters at may average fuel consumption na 45 km/liter. Ang mga suspensions at brakes naman ay nababagay din sa mga kalsada ng Pilipinas na may kaunting malulubak at may mga humps at kung minsan ay mababato.
Ginamitan ito ng matitibay na klase ng telescopic fork sa front at matibay na unit swing, single side shock absorber with coil spring sa rear suspension. Naka-disc type ang front brakes nito at naka-hydraulic na rin. May kasamang drum brake type naman para sa rear brake na may kasamang combination braking system for additional safety features nitong motor. At ang makakapal na klase ng mga gulong nito ay nagbibigay ng maayos na pagmamaneho, balanse at kahit pa sa matutubig mo ito maidaan ay hindi basta-bastang dudulas at talagang makapit. May kabuuang sukat ito na 100x90R12 sa harap at 110x90R12 naman para sa rear na parehong naka-tubeless tires at alloy na rin. Meron itong motor na ground clearance na sasapat sa mga sukat ng mga kalsada sa Pilipinas kung matutubig at mababato ay siguradong kakayanin ito. Meron din itong seating height na nababagay rin sa height natin na 78 cm at ground clearance size na 13.5 cm. At ilan pa sa mga sistemang magugustuhan mo dito ay ang pagkakaroon nito ng USB port charging system na kailangan natin. Meron din itong malawak na underseat storage, sapat na lagay ng mga gamit at malapad na front footboard na may kasamang retractable hook na rin at mga bulsa sa harapan. At mayroon itong dalawang klaseng variation na inilabas, ang isang keyless entry at ang isang manual key lang na ignition system nito. Nagkakahalaga itong Mio Gravis 125 2024 model dito sa bansa ng 93,900 pesos sa kasalukuyan. Yamaha Mio Fatio. Ipinakilala kamakailan lang ng Yamaha Motors ang pinakabagong miyembro ng Mio Scooter range sa anyo ng Fatio sa halagang 88,900 pesos lamang. Ang bagong Fatio ay nagtatakda ng sarili bukod sa iba pang entry level na hanay ng scooter ng Yamaha Motors. Kaya salamat sa makabagong modelong ito na nagbigay din ng pag-asa sa mga kababaihang magmaneho ng mga motorsiklong scooter na medyo class at oldish ang datingan na mas affordable sa karamihan. Nilagyan ng modelong ito ng mga premium na features at kahangahangang teknolohiya at idinisenyo upang ilabas ang pagiging natatanging kalidad sa bawat mga individual. Ang pinakabagong Fatio ng Yamaha ay dinisenyo din upang matugunan ang patuloy na pagbabago ng mga pangangailangan ng mga tao at para maisakatuparan na rin ang mas mabilis na paraan ng transportasyon sa panahon ng on-the-go na henerasyon ngayon. Itong Yamaha Fatio ay pinapagana ng isang fuel-injected type na fuel supply system at may 124.8 cubic centimeter na displacement capacity. Naka-single cylinder, 4-stroke at naka-single overhead cam na engine na gumagawa ng 8.3 horsepower sa kada 6,500 RPM at 9.9 Nm ng torque naman sa kada 5,000 revolution per minute. Naisinama rin sa Blue Core technology na disenyo ng Yamaha na siyang tumutulong para magkaroon ng extra power at gumanda ang fuel economy. Idinisenyo ito ng Yamaha kasabay ng BVA o Variable Valve Actuation na inilagay sa makina ng modelong ito. Lumalabas ang pagiging malakas na hataw at matipid nito sa fuel consumption, dahilan para tangkilikin din ng marami ang motorsiklong ito. Sa pagkakaroon ng average speed na umaabot ng 105 km per hour at fuel consumption na 40 to 45 km per liter. Hindi rin nawala sa scooter bike na ito ang bagong hybrid capability power, tulong na gumagamit ng baterya sa loob ng 3 segundo sa matinding acceleration nito. Kasama sa iba pang amenity nitong modelo ay ang Yamaha Y-Connect system, smart key system, electric power socket na pwedeng pag-chargean ng gadget at LED headlight na may kasama na ring hazard lamp system. Meron itong maluwag na underseat compartment storage na may sukat na 17.8 liters at 5.1 liter na fuel tank capacity ay nagbibigay sa motorsiklong ito ng napaka-convenient na pakiramdam sa lahat ng mga makakagamit. Ang Mio Fatio ay gumugulong sa mga tubeless na gulong nito na makakapit din na may kabuuang sukat sa harap at likod na 110x70R12. Nilagyan din ito ng fully digital speedometer, nagbibigay ng readout sa rider at may taillight na naka-LED type na rin. Bukod pa dyan, itong motor ay nilagyan din ng mga pangkaligtasan at pangsiguridad, kaya ng pagkakaroon nito ng pass switch, engine check warning at shutter lock system sa ignition para hindi bastang mabuksan ng kahit na sino. Ang pagkakaroon ng retro style na katangian sa panlabas ay nagbibigay din ng isa pang atraksyon sa marami at dimension na eksakto para sa atin.
dahil meron itong seating height na 75 cm at ground clearance na 13.5 cm. Ang kabuuang bigat ng motorsiklong ito ay nasa 95 kg at nagkakahalaga sa bansa ng 92,900 pesos lamang. Suzuki Bergman Street 125. Ang pagpasok ni Suzuki sa kategorya ng maxi scooter ng mga motorsiklo sa Pilipinas ay isa sa mga pinakaabot-kayang opsyon para sa mga Pilipinong mamimili at naghahanap ng budget-friendly na motor na maxis type category. Ang Suzuki Bergman Street ang isa sa mga pambato nila. Mula sa makasaysayang pangalan ng Bergman, ang Bergman Street ay isang bagong-bagong scooter mula sa Suzuki stable na may tagline na maxi scooter na kayang-kaya mo. Ang Bergman Street ay nilagyan ng 125 cubic centimeter na displacement capacity sa makina at 4-stroke engine, naka single cylinder, single overhead cam na may kasamang dalawang balbula. At nagkaroon din ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw na pagsakay sa lungsod at upang magamit sa malalayong biyahe. Sa isang magandang kapares ng makina na CVT type transmission nito na automatic. Ang pagsakay ay walang kahirap-hirap at nangangailangan lamang ng isang simpleng pag-ikot sa throttle para gumana. May hanggang sa 8.58 horsepower ang kaya nitong ilabas na maximum output at 7,000 RPM. Habang ang maximum torque naman nito ay nasa 10.2 Nm sa kada 5,000 revolution per minute. Naka-air-cooled type na cooling system at fuel-injected type na fuel supply system ay sapat nang gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay sa bansa, lalo na sa loob ng syudad. Meron itong Suzuki Bergman na fuel tank capacity na 5.6 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 56 km per liter. At meron itong bilis na umaabot ng 105 km per hour. Ang kabuuang disenyo ng motorsiklong ito ay binase sa isang maxi scooter talaga. Dahil din sa pagkakaroon ng malapad na seating arrangement, lawak na front footboard na kayang magkaroon ng isang komportableng pagkakaupo. Meron itong matitibay na chassis frame na gawa sa bakal at nilagyan ng telescopic fork suspension sa front habang naka-swing arm with single-sided shock absorber naman para sa rear. Ang magandang stopping power ay dala ng isang disc brake sa front habang drum brake naman sa likuran. Ang Bergman Street ay mayroon ding combination braking system na kung saan sabay na pinapagana ang dalawang brake sa harap at likod para magkaroon ng banayad na pagpapahinto, maaasahan at malakas na kapit. Ang mga gulong ay cast aluminum at may kabuuang sukat na parehong naka 12 inches. Habang ang taas ng upuan nito ay may sukat na 780 mm. Meron din itong mga panibagong features na magagamit din natin, lalo na kung madalas natin itong ginagamit sa pagdi-deliver. Gaya ng pagkakaroon nito ng malawak na underseat storage, mga console pocket o bulsa na lagayan ng maliliit na gamit, at isang retractable hook. Sinamahan din ito ng USB port charging system na pwedeng pag-chargean ng mga gadget na lowbat. At isang digital instrument meter panel gauge na siyang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagpapaandar nitong motor. Nilagyan itong Suzuki Bergman ng mga maliliwanag na klase ng ilaw sa harap at likod na pare-parehong mga naka-LED type na. Meron itong kabuuang bigat na 110 kg at may ground clearance size na 16 cm. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 83,400 pesos dito sa bansa. Ang Vespa S125. Isa rin ito sa mga sikat na motorsiklo na ginagamit na ngayon sa bansa. Medyo pricey nga lang ang halaga nito pero magugustuhan mo kapag nalaman mo ang mga nilalaman nito. Ang Vespa S125 ay kombinasyon ng klasiko at modernong katangian na kinumpleto ng pinakabagong teknolohiya ng brand. Ang modelong ito ay isang premium na scooter bike na ginawa upang akitin ang mga batang rider sa kanyang magarang itsura at magagandang function. May kasama itong rectangular shape na headlight kasama ang mga chrome accent para sa dagdag na stash ng appeal. Meron din itong sariling kombinasyon ng kulay at sariling estilo ng pormahan na pamana mula sa mga old school na motorsiklo na hindi nawawala hanggang sa kasalukuyan. Kapag bumili ka nitong motor, meron kang isang pang daily use at mapormang machine na para sa marami ay yayamanin. Yan ang isa sa tanging maibabahagi sa iyo ng scooter bike na ito. Pagkakaroon ng presyo na 160,000 pesos. Ito ay may katangiang urban mobility o yung mas madaling gamitin sa loob ng syudad. May dynamic na karakter at energetic na disenyo
Siguradong makukuha ng S125 ang panlasa ng mga first timer na riders. Bukod sa na-redesign na floorboard nito at reshape na seats, ang mga standard na features ng Vespa na ito ay kinabibilangan ng LED headlight, LCD digital screen, may kasamang USB charging port at functional glove box kung saan maaari mong itambak ang iyong mga mahalagang gamit. Pagdating sa makina, itong motor ay pinapagana ng 125 cubic centimeter engine na may kasamang single cylinder 4-stroke, 3 valves single overhead cam at naka Euro 3 compliance. Meron din itong nagagawang lakas na hanggang sa 10 horsepower at 10.2 Nm ng torque at isang transmission type na automatic CVT. Ang nagagawang bilis ng motorsiklong ito ay umaabot ng 95 to 100 km/h. Bukod pa dyan, kasama sa set ng suspensions nito ay ang matitibay na klase ng front telescopic fork, single arm suspension sa front at monoshock with coil spring naman para sa rear. Ang bawat gulong nito ay may sukat na 110/70R11 sa front at 120/70R11 naman para sa rear. Meron itong sapat na dami ng laki ng fuel tank capacity na 13 liters. Kaya kahit ma-format mamahalin ay pwede mo rin namang magamit ang motor na ito sa malalayong biyahe. Lalo pat kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 45 kilometro na layo. Itong motor na mula sa Vespa, ang best option ng maraming rider na nakatira sa syudad. Hindi pong naghahanap ng mas babagay sa kanilang personalidad. Medyo maporma at agaw pansin, lalo pat nagkakahalaga ito ng 160,000 pesos. Pagdating sa dimension, may seating height ito na 78.5 cm at kayang upuan ng hanggang sa 5'3" ang height. May kabuang timbang din ito na 120 kg at sulit na rin sa pangmatagalan. Honda Click 125. Ang Honda Click 125 version 3 ay ang pinakabagong pag-update muli ng Honda sa linya ng Click na motorsiklo nito dito sa bansa. Nakaretailing sa estimated price na 85,900 at ito ay kasalukuyang inaalok sa isang standard na variant sa Pilipinas na may 4 na mga pagpipilian sa kulay. Ang 2023 Honda Click 125 ay pinapagana ng isang 125 cubic centimeter liquid-cooled na makina na nagtatampok ng ESP Plus engine technology ng Honda. Kasabay ng kanilang ACG starter at PGM-FI na teknolohiya sa gasolina upang makapaghatid ng mataas na performance at mas mataas na fuel efficiency na may mababang emisyon. Ang bagong Click 125 ay nilagyan din ng mga creature comfort tulad ng fast charging port sa console box at isang all-LED lighting system at may kasamang underseat compartment luggage room na 18 liters. Para sa kaligtasan ng Click 125 ay nilagyan ng combi braking system at malakas na brake force na nag-aalok ng pangkaragdagang kaligtasan sa mga sitwasyon na nangangailangan ng buo o agarang pagpepreno. Ang modelong ito ay binansagan ding game changer dahil sa mga sitwasyon na kung saan itong Honda Click 125 ay lubos na mapapakinabangan ng marami sa pagde-deliver, service sa pang-araw-araw, pamamasyal at gamit sa long ride ng ilan nating mga kababayan. Dahil sa mga nilalaman na lubos na mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino, kaya tuloy isa ito sa first choice motorcycle dito sa bansa. At sa kasalukuyan, ang kabuang presyo nito ay nagkakahalaga ang 85,900 hanggang sa pinakamataas